like a Hellcat. Generation Y o mas kilala sa tawag na millennial. Kabilang ka dito kung pinanganak ka from 1981 to 1996. Tayo yung lumaki sa mga palabas tulad ng Senki, Princess Sarah, Peter Pan, Julio at Julia, Ghost Fighter, Slam Dunk at iba pa. Natuto tayo sa mga palabas na tulad ng Matinik, Sineskwela, Bayani, Art Angel at iba pa. Ang social media natin noon, MySpace at Friendster. Yung Friendster na kung saan nagagalit ka pa sa kaklase mo dahil ayaw ka bigyan ng testimonial. Ang chat app natin, MIRC at Yahoo Messenger. Naranasan din naman natin na maglaro sa kalye. Naglaro tayo ng tugpang preso, shato, taguan, langit lupa, at iba pa. Noong lumaki tayo, nauso ang mga touchscreen phones at ang henerasyon natin ang nooy may kapasidad na magkaroon nito at makabili. At dahil sa pag-abanse ng teknolohiya, narating natin ang internet at social media age, kung saan lahat ng pwede nating mahanap, makikita na natin sa internet. At lahat ng pwede nating ma-share sa publiko na ipakita na natin sa tulong ng social media. Talent man yan, problema mo sa buhay, o kahit problema ng kapitbahay mo. Lahat ng gustuhin natin, nakukuha na natin agad sa pamamagitan ng teknolohiya. Delivery, shopping, may application na para dyan. Kahit ang dating pinag-aagawan natin na TV remote, na pag-iwanan na dahil pag may gusto ka panoorin, pwede mo na ito i-download o di kaya panoorin sa cellphone. Nabigyan tayo ng freedom to choose kung anong gusto natin at freedom to express ourselves through social media platforms. Sobrang naging swerte tayo na naranasan natin magmula sa simpleng mga palabas sa telebisyon at laro sa kalye hanggang sa halos lahat ng kailangan natin inihain na sa atin. Kaya siguro natawag ang henerasyon natin na entitled. Feeling natin mas magaling tayo sa ibang henerasyon. We know what we want and we get it. Ika nga. We became impatient. Hindi lang sa mga bagay sa internet, pati na rin sa buhay. Pag may hindi tayo nakuha o nagustuhan, unang-una nating takbuhan, social media. Post dito, post doon. Wala na tayo iniisip kung sobrang personal na ito at di na kailangan pa malaman ng mga netizens. At pag sa social media naman may hindi tayo nagustuhan, comment naman ang ginagawa. Maganda man o hindi, ang sabihin okay lang kasi hindi naman natin kakilala. At katwiran natin, right natin yon na sabihin ang gusto natin. Freedom of speech? Yan ang kalayaan para sa ilan sa atin. Pero ito nga ba ang kalayaan na gusto natin? O naging kontento na lang tayo na ganito ang buhay sa ngayon? Para sa akin, mas magandang magkaroon ng kalayaan sa oras. Una, makasama ang pamilya o mahal natin sa buhay at magawa yung mga bagay na gusto natin gawin sa oras na nanaisin natin. Para magawa natin ito, para sa akin ay habang maaga, sinisimulan na nating kumita ng sarili natin, hindi lang galing sa trabaho, kundi sa pagninegosyo. Basta simulan sa maliit hanggang unti-unting umasenso. Sa pag-asenso, magagawa na natin yung gusto natin at masasabi na natin na malaya na tayo. Malaya sa amo dahil ako na yung boss ng sarili ko. Malaya ang oras dahil di na ako aasa sa alarm clock para gumising ng maaga para magtrabaho at malaya na gawin ang gusto ko kasama ang pamilya at mahal ko sa buhay. Millennial tayo. Naranasan natin ang simpleng buhay at naibigay sa atin ang lahat ng mga bagay na pwede natin gamitin para magtagumpay sa laban ng buhay. Ikaw,
Anong ginagawa mo para maging Alam niyo po ba, nung college ako, dinala ko ni mama sa kaibigan niya. Tapos, pumasok kami sa bahay, kagaya nito. Nung pagpasok namin, panay kwento ni mama, ang dami niyang kwento. Sabi niya, alam mo ba, dati itong bahay na to, grabe, sobrang ganda ng bahay na to, ang daming tao. Tapos yung mga anak ng may-ari dito, lahat sila may trabaho, kaya sobrang ganda, napaka-lively ng bahay, may mga muebles. Pero nung pagpasok ko sa bahay, nung time na yon, talagang nakita ko, parang napaglumaan na yung bahay. Tapos, yung may-ari doon, wala na masyadong bumibisita sa kanya. Yun kasi yung nangyari sa matanda. Lahat ng mga anak niya may sarili-sarili ng mga pamilya, may sarili-sarili ng responsibilities. Kaya doon ko na-cultivate yung desire ko na pagdating ng panahon, I don't want it to happen sa mama ko. Kaya naman, nung tinanong ako, ano ba yung true freedom para sa'yo, Jun? Para sa akin, yung true freedom is the freedom to help and the freedom to support, continually support my family. Habang andito po ako sa abroad, ginamit ko yung kinikita ko dito at nilagay ko po siya sa real estate investments. In that way, madodoble ko yung sarili ko. Na by that time, na meron na po akong sariling responsibilities, alam ko na ang mama ko may continuous support po. Napakaswerte ko that God opened doors for me. When the time na binigyan nila ako ng opportunity, June, doblehin mo yung sarili mo through real estate investments. Yes. Nung almost ako mawalan ng trabaho, doon ko na-realize that I cannot rely on one source of income. And I say yes to extra income. So, sobrang proud ako to really say that I am part of the Young Entrepreneur Society. Nagpupursige para mabago din po ang buhay ng pamilya ko at ang future ko. Umaga po sa lahat, and I'm sharing this video to you because happy lang po ako. Bakit po ako happy? Kasi few moments ago nakausap ko po yung aking anak, although kakagising ko lang, no? Masaya po ako kasi syempre, namimiss naman natin yung mga mahal natin sa buhay, di po ba? And meron lang po akong na-realize this morning. Kasi this past few days, meron po nagtanong sa akin, what is true freedom to you? Napaisip po ako, ano kayang true freedom? But nung after ko po nakausap ng aking anak, sabi ko nga sa sarili ko, grabe, I was able to provide ang needs niya, pero hindi ko naman siya nakakasama. Ilang taon na po na puro video calls lang, na although nakakausap po naman sa social media, no, Messenger, may Zoom, but iba pa rin po pala, pagkasama mo siya, makikita mo siyang lumaki. Andyan siya, mayayakap mo pag malungkot sila. Pag pagod ka galing sa trabaho, pag nakita mo sila natutulog, nagpapahinga, marirelieve yung stress mo. So, para sa akin, yun pala yung true freedom na hindi na po natin kailangan lumayo sa ating mga mahal sa buhay for us to provide their needs. And of course, because it's Father's Day, I remember the great love of a father who did everything for the love for his children, para po sa ating lahat. And kaya naman po, I'm so grateful sa Panginoon kasi nilid niya po ako dito sa Yes Society. And because of that, I found hope that someday, I don't need to be away sa mga mahal ko sa buhay para mai-provide yung kanilang mga pangangailangan. Kaya naman po, ngayong umaga, yes, 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 I am a young entrepreneur. Hi guys! Orlando Manansala po ang inyong lingkod. Aha! As a second generation OFW, yes! Naniniwala pa din ako sa lumang kasabihan na ang kabataan pa din ang pag-asa ng bayan. Ang kabataan pa din ang bagong millennials. Sila pa din ang papatuloy ng storya ng Pilipinas pagdating ng panahon. Hindi man sila perpekto, hindi pa din natin maiiwasan
na sila ang papalit sa mga pinuno na meron tayo. Bawat isa sa kanila ay may pagkakataon na itayo muli ang bansa sa iba't ibang larangan. Kaya kailangan nating maniwala na kakayanin ng bagong henerasyon ang magiging tungkulin nila balang araw. Hanggang sa muli, Orlando Manansala po. Yes, yes, yes! I'm a young entrepreneur. Hello guys, my name is Vanessa from Philippines at isa po akong millennial. So isa sa mga tanong na gusto kong sagutin is, as a millennial, what is freedom for you? So para sa akin, dalawang bagay lang yan. Yung una is kalayaan na i-enjoy ko yung life ko na di ko na pinoproblema yung financial aspect. Pangalawa is kalayaan na makapag-retire ako ng mas maaga. So as a millennial, it's okay to have fun, to travel, to buy the things that we want, to eat the food that we like. But ang tanong ay, meron pa ba tayong pera or savings na itatabi? Minsan, di ba wala? Kasi na mismanage natin yung finances natin, which is hindi siya mabuti. Another thing is, gusto ko makapag-retire ng young. Makapag-retire ng young kasi meron na akong online business aside sa work ko. Gusto ko kasi may enjoy yung life ko, marami akong time with my loved ones, and marami akong lugar na pupuntahan na di ko na pinoproblema yung income kasi meron na akong passive income sa isang online business ko. So kaya, I say yes, yes, yes! I am a young. Hi everyone, my name is Jaya and today I'm gonna share with you my insights about freedom as a millennial. As a millennial, freedom is the ability to move or act freely. Freedom of choice and not being imprisoned or enslaved. It's a free will that we wanted to do without the care of others' judgment. It is what we're supposed to do or whatever we feel like doing. Living a life with freedom. As I connected to myself and for business freedom, realization came to me that I am always free to choose a good future, which is investing. It's a preparation for a better future, not only for me, but for the benefit of my loved ones too. I fed my mind for the longings with the unnecessary stuffs that I used to spend. For now, I spend my money wisely. It's a choice, and I know it will be the better future. Let us not only think for the present, but looking forward for the coming years. Focus for stability and security. Engaging in business is a tough decision. It's a big adjustment for me, like in finances, daily expenses, lifestyle, and anything that includes cost cutting. To some, all those sacrifices and embracing changes, I know it will be worth it in the end. Success is not only defined of whatever material things we acquired. It is also of how we live our lives. Some things might be sacrificed, but the things that bring us happiness shouldn't be, because we all deserve love and happiness. Ended. And that's my perception of business freedom and life in general. Acquiring, gaining stability, security, and at the same time, living an enjoyable life, because we only live once. Everything should be balanced. Yes, yes, yes. I'm a young entrepreneur. Like a Hellcat.